Magandang araw po. Ang topic natin is design of reinforced concrete ramp. Dati meron akong ginawang video, tatlong series yun eh. Design of elevated car park. So, yung materials na ginamit ko ron is structural steel. Ang naisip ko ngayon, yung ramp na gagawin natin, i-combine natin. Reinforced concrete ang gagamitin ko. Dahil mas nakokontrol ng concrete ang vibration. Dahil yung volume niya, i-compare sa steel, sa structural steel, mas massive. Mas mabigat siya, kaya na-absorb niya yung vibration. So, bago tayo magsimula, papakita ko muna sa inyo yung introduction para ma-figure out niyo kung ano yung mga elements na kailangan natin pag nagdi-design tayo ng reinforced concrete ramp. Design of isolated RC ramp. Bakit ko sinabing isolated? Kagaya nung sinabi ko a while ago, ang concrete dahil mas heavier, relatively compare sa bakal, ina-absorb niya yung vibration. Kung titignan natin yung configuration, pinarspective ko muna para makita natin yung mga members. Dito, kunyari, dito yung flight mula dito sa, ito yung starting point papunta rin sa taas. Dito yung level na kung saan nandun yung second floor. Kunyari, isang akyat lang, isang flight lang yung rampa. Doon sa baba, bago tayo umakyat, it is supported by strip footing. Kung makita nyo rito, SF. Then meron siyang end wall o yung foundation wall. Then paakyat sa taas. Yung nasa tabi, yung nasa gilid, yung magkabilang side, nilagyan natin ng beam. Concrete beam lahat yan. Concrete beam. Then meron tayong intermediate beam doon sa gitna. Kasi masyadong mahaba. Kunyari, sabihin natin na 25 meters, mahaba na, no? Para sa isang beam. Masyado nang malalim yung hihingi niya. So, naglagay tayo ng intermediate support. Naglagay tayo ng beam. And then yung beam is supported by column. Yung nakikita natin, C2. Meron tayong isolated footing. Pagdating doon sa taas, yung level na kung saan nandoon yung second floor, let's say second floor, galing siya sa baba, meron siya landing. Nakikita natin. So, yung sinasabi ko kanina, ito yung mga members. Ito yung framing ng rampa. But ngayon, hindi muna natin i-design yung column at saka yung beam. Ang ipapakita natin yung design ng slab. Makikita natin dito ano yung mga load required pagka mag-calculate tayo ng loadings. Dito sa baba, makita nyo top view. So, parang tinignan mo sa ibabaw. Ang dimension, 10 meters yung landing. And then yung total flight is 13 meters. Kasi nga naglagay tayo ng intermediate beam. Which is total length of 26 meters. Yung width ng rampa is 6 meters. Normally, pag ganito ang approach ng designer, independent, sabi natin, isolated ramp, doon sa adjacent slabs, na kung saan doon yung parking, magkakaroon tayo ng gap. Pag-provide tayo dyan ng expansion joint. Hindi natin pwedeng idikit dahil magkaiba sila ng analysis. Makikita natin dito, profile. Ito yung profile ng ramp. Ito yung slope. 1:7. Yan yung slope ng rampa. Meron tayong tatlong slab. S1, S2, and S3. Ang ipakikita natin dito sa video, yung design ng bakal, ng rebars, pati yung thickness ng slab 2. Kaya sabi ko rito, isolate S2. S2. Nakikita dito, in-isolate ko, pinutol ko, kinuha natin yan. Kinapture natin yung S2. Pag tinignan natin yung top view, meron tayong long span, yung isang panel, at saka short span. Ano yung short span? 6 meters. And then yung long span, 13 meters yung haba niya. Next is, kailangan nating ma-determine yung criteria whether it is a two-way slab or one-way slab. A long span is 13 meters. So, 13 divided by 6 meters. Answer, 2.16. Pumasok siya dito sa criteria na one-way. Pag sinabi natin one-way, main reinforcement is along short span. Kaya ganyan, sunod-sunod. Ang main reinforcement natin, ilalagay natin parallel sa short span, yung 6 meters. Maglalagay din tayo ng reinforcement doon sa longitudinal. Pero ano na lang tawag doon? Temperature bars. Ito ang importante. Isa-size natin yung bakal, yung spacing, at saka yung diameter. Bago tayo magpunta dyan, compute muna natin yung required thickness. Paano pag-compute ng thickness? Yung perimeter, divide by 180. Ang nakuha ko is 211 millimeters.
So, sabihin na natin, say thickness as 220 kasi alanganin. Ginawa ko 220. Yung iba, ginagawa nila riyan 225. So, gamitin muna natin yung 220. Investigate natin. Ito na, no? So, load calculation. Simulan natin sa calculation ng weight. Slab, yung thickness ng slab, ginamit natin is 220 mm. But we need to convert it into meters. So, it's 0.22 multiplied by 1. Bakit 1? Kasi 1 meter strip. Ganyan yung analysis pag slab. 1 meter multiplied by 25 kilonewton per cubic meter. Unit weight ng concrete with reinforcement, ginagamit natin is 25 kilonewton per cubic meter. So, multiply mo yun, nakuha natin is 550. Ngayon, maglalagay tayo ng topping. Hindi naman pwedeng structural concrete lang. Meron tayong topping. Ginagawa nila, naglalagay sila ng additional topping. Then yung topping, may mga groove para ma-prevent yung sliding, para hindi dumulas yung mga gulong. So, makapal, ano po? Kasi naglalagay sila ng groove. Nagkakaroon ng scoring. So, kailangan natin 100 mm. Topping, 0.1 multiplied by 1 meter. Again, 1 meter strip multiplied by 23 kilonewton per cubic meter. Ngayon, naging 23 kasi kanina 25 dahil may rebar. Dito wala tayong rebar dahil topping lang. That gives us 2.3 kilonewton per meter. Total dead load, except kung may dadagdag pa kayo, kunyari sa ilalim, may mga sinabit kayo, dagdag nyo dito sa dead load. Naglagay kayo ng piping, any mechanical utilities, dagdag nyo na lang. So, sa ngayon, basic lang ang nilagay ko muna. Structure lang, no? Slab at saka yung topping. Nakuha natin is 7.8 kilonewton per meter. Number 2, live load. Driveway. Ang ginamit ko is 12 kilonewton per square meter. Nasa NSCP yan, pakita ko sa inyo. Ang ginamit natin is 12 kilonewton. Ito. Sidewalks and driveways. And multiply by 1 meter strip again. Magiging 12 kilonewton per meter. Minimum wheel impact. Ito pa yung isa. Doon sa live load na 12 kilonewton per meter, maglalagay tayo ng 30% impact. May epekto kasi yung gulong eh. Pag umaandar yan, normally mapapasin ninyo pag tumatakbo yung sasakyan. Kung nagdadrive kayo, bago kayo dumating doon sa baba, nagpe-preno yan, nagpe-preno. So, ang impact nun, yung gulong, nagbibigay siya ng added load. No? Nagbibigay siya ng added load. Nagpreno ka eh. Minsan, sa gitna, nagpe-preno ka, inalalayan mo yung takbo mo para hindi masyadong matulin pagdating doon sa baba. So, may impact. No? Lalagay tayo ng 30%. Nasa NSCP rito, no? Dito, no? Sabi rito, ayan, no? Impact. Ini-specify talaga yan, ano? Marami yan, no? Mamili kayo dito. Pero ang ginamit ko, itong baba. Actually, nakalagay nga rito, 33% eh. Nakalagay for hangers, support, floors, and balconies. Meron din dito, pwede rin naman gamitin itong light machinery shop over motor driven, not less than. Nakalagay dyan, no? 20. Pero ang ginamit ko sa design is 30%, no? 30% of live load, no? 30% of live load ginamit natin. So, nagkaroon tayo, 3.6. Add mo yung dalawa, yun, 15.6 ang live load. So, mangyayari, pagsamahin natin, no, ultimate load, W, no, ultimate load equals, ito, yun, no, 1.2 multiplied by 7.8, ito, plus 1.6 multiplied by live load, which is 15.6. Pag pinagsama mo, nakuha natin is 34.32, ano? 34.32 kilonewton per meter. Bakit merong multiplier na 7 over square root of 50? Ni-resolve natin kasi naka-slope, nakaganon, no? Nakaganon. Yung weight, natural vertical eh. Vertical yan. Kailangan mong i-resolve na normal. Perpendicular do sa sloping ramp. Instead of 32.32, naging 33.97 kilonewton per meter. Dito sa number 4, ultimate moment. Sabi niya, moment ultimate at mid-span. Base sa theory, ano? Kung discontinuous sa magkabilang side, parang simply supported. Moment ultimate, yung sa gitna, sa mid-span, equals W, to, no? Yung 33.97, sinubstitute natin, multiply by length, yung 6 meters, yung haba yung width nung rampa, divide by 8, equals 153 kilonewton meter. Ito yung bending moment. Bending moment do sa gitna ng mid-span ng 6 meters.
Ngayon, kailangan natin i-check yung resistance. Sabi ko rito, check moment resistance. Explain ko lang to. No? Explain ko lang. Pag nagdi-design tayo, palagi tayong i-prepare nyo muna yung parameters. Ano ba gagamitin niyo? Anong gusto mong halo ng simento? Anong gusto mong bakal na gagamitin? So, pag nagdi-design ako, yan muna yung ini-establish ko. Bago ko mag-proceed do sa entire design procedures. Una, gawin mo muna yung kanina, yung pinakita ko, yung perspective, ano ba itsura, para malaman ko yung mga members na kailangan ko. Pagka na-figure out mo na, may mga dimension ka na, simulan mo na yung analysis. Mag-calculate ka ng moment, yung maximum, ultimate moment, pagkatapos mo makalculate ng loadings. Susunod, eto na. Kailangan mo i-establish yan, yung pinula ko, no? Ito yung parameters natin, yan yung material properties ng gagamitin natin. Yung Fy, ito yung yield strength ng reinforcing bars, at saka yung F'C, yung halo, yung concrete mixture. Makikita nyo ron, sa Fy ang ginamit ko is 414 MPa. Yan yung grade 60. Yung F'C, 27.64. Equivalent to 4,000 PSI yan. So, ito yung tinatawag nating material properties or scientific properties nung gagamitin natin. Kasi kailangan natin yan, ma-compute, yung combination ng concrete at saka ng rebars. Kailangan natin yan para makuha natin yung raw. Yung raw. Dito sa baba, mamaya explain sa inyo yung raw, Dito sa baba, meron tayong physical properties naman, yung itim, yung black font. B equals 1,000. Ito yung 1 meter strip. And then yung D is equivalent to 220, yung pinumbute natin kanina, ni-round up na natin. Actually, 211 kanina, ginawa kong 220, minus 40. Bakit may minus 40? Kasi kailangan natin makuha yung effective depth. Kailangan mo tanggalin yung 40. Ngayon, depende sa inyo. Gusto nyo dagdagan ito, kasi mas lumalalim yan. Ito po, mas lumalalim ang depth. Mas kumukonti ang bakal natin na requirements. So, sa ngayon, ginamit ko muna is 220 minus 40, which is 180 mm effective depth. Yan yung physical properties. Ngayon, ito yung raw na sinasabi ko kanina, Pagdating sa design, kung papasinin nyo, yung design ng slab at saka ng beam, halos nagpapareho. Mas madali nga yung design ng slab. Kasi, bakit po nagkaganon? Sa beam, pag nagdi-design tayo ng beam, kung minsan, nagkakaroon tayo ng hindi kaya ng bottom reinforcement. Naglalagay tayo sa taas. Although sa slab pwede rin 'yon. But sa analysis natin, dahil one-way slab siya, babangalan natin sa ilalim lang. So ang assumption natin, nandoon tayo sa ductile zone. Ano ibig sabihin ng ductile zone? Hindi madudurog yung concrete, Yung intact yung resistance ng concrete. Ang nagdadala sa kanya yung bakal dun sa ilalim. So, ipopost ko na lang dito yung formula, yung nung raw. Raw minimum, papakita natin dito, at saka yung raw maximum. Ilalagay ko po dyan, sa screen. Hindi ko na sinulat. Sinulat ko na rito yung result. Raw, yung itong symbol na yan, yung parang piano, raw, yung isa, raw max. Bakit tayo nagkaroon ng raw max? Ang ACI, nire-require tayo, pag nakuha mo yung raw, which in this case, na-compute ko is 0.026 na hindi ko na ipinakita. Meron pa tayong multiplier, may setback pa silang pinrovide, which is 0.75. Try ninyo, 0.026 multiplied by 0.75, that will give you as 0.022. Ito gagamitin natin, raw max. Ngayon, ito, sabi ko dito, balik na tayo rito, in-explain ko lang yon. Check moment resistance, kasi i-compare natin dito. Ito yung ultimate. Ito yung analysis. 153 kN meter. Yan ang requirement na bending moment. Saan galing to? Galing dito sa load calculation na pinakita natin kanina. Ngayon, i-investigate natin. Gagamitin natin tong material properties at saka itong thickness ng concrete slab. Papasok natin dito para makuha natin yung resistance. Kita nyo, basahin nyo na lang, nakalagay dyan. Meron tayong W, where W equals raw. Ito yun, raw. Pasok natin yan, Fy divided by F'C, Ito yung mga values. Pasok natin dito, tsaka yung raw, gamitin natin yung raw max. Yung phi, yung reduction na factor, ginagamit natin dito sa bending is 0.9, Moment resistance, ang nakuha natin is 213 kN meter, which is far more dun sa moment ultimate, yung required.
design, moment resisting, at saka yung moment ultimate. Nakita nyo, 213 against 153, mas malaki yung design, yung resistance. So, therefore, combination of material and physical properties are good. Isusunod naman natin, sa size natin yung bakal. Sizing of main reinforcing bars or main rebars along short span. Pag sinection natin, pakikita ko lang sa inyo yung theory. Pag sinection natin, ito yung thickness nung slab, dinesign kanina, 220. Ang effective depth or yung D is 180. Kung titignan natin itong schematic force, sabi ko rito, T, yan yung tension, yung in-explain natin kanina, no? Yung bakal ang kumikilos para i-resist yung bending. So, ganito mangyayari. Meron tayong bending moment. Yung moment ultimate, nandito sa taas. Ang gagamitin ninyo na value is yung 153 kN natural. Kasi yun yung structural analysis. Doon natin kinalculate yung required moment base sa loadings. Kaya makikita ninyo dito yung MU, yan ang formula, no? May couple siya, no? Yung isa sa compression, yung isa sa tension. Yung tension, yung nasa bottom bars, yun nga yung gagawin natin, di-design natin yung bakal, isa-size natin. Moment ultimate equals T, no? T multiplied by effective depth, which is, in this case, is 118 mm. Ngayon, sabi ko nga kanina, kung gusto nyo kapalan pa yung 220, gawin yung 250, mas kiliit yung requirement ng bakal. So, ituloy natin, T equals 153, ginamit na nga natin yun, times 10 to the 6, kinonvert natin into Newton millimeter, kasi millimeter yung effective depth. Ang T, ang tension sa bottom is 150,000 newtons or 850 kilonewton. Pag sinize mo ang bakal, ito yung relation. T equals ASFY. Area of steel multiplied by yield strength, makukuha mo tension. Pero i-equate natin, kailangan natin yung AS, i-design natin yung AS. Gagamitin mo yung T, itong 850 kN, pagpalitin natin. Kaya sabi natin dito, area of steel main, ito yung requirement sa bottom, equals to 1,053 square millimeter per 1 meter strip, kasi 1 meter strip yung analysis natin. So, if we use diameter 16, it has an area of 200 square millimeters, yung cross-sectional area ng isang 16. Ang spacing ng bakal natin dun sa bottom results into 100 millimeter on center. Ito yung spacing ng main reinforcement. Sa detailing, makikita natin mamaya yan. Dahil kompletohin natin yung temperature bars sa kabilang direction. AS temperature equals 0.0025. Nasa NSCP po ito. Hindi ko na pakikita. Nandun lang yan. Multiply by 1 meter strip o yung 1,000 millimeter. Multiply by 220. Natural yung gross. Gross. 220 equals 550 square millimeter. Kasi kinukompute natin yung temperature. AS temp equals, yun nga, 550 square millimeters. Gamitin natin mas maliit na size. One step down ang gagamitin natin. Kasi gumamit tayo rito is 16 millimeters. Gamitin natin sa temperature 12. Spacing requirement is 200 square millimeter. Ipakita ko sa inyo yung details. Finally, rebar details. Nilagay ko rito sa baba. Makikita natin yung thickness 220 millimeters. Ito yung section, kung nag-section ka sa top ng slab, ng S2, ito makikita natin, 6 meter width yung ramp. Then yung main reinforcement, yung dinesign kanina, diameter 16 at 100 mm on center, main bars. Naglagay tayo ng temperature bars, dinesign din natin to, diameter 12 at 200 mm. Parallel doon sa long axis, sa longitudinal. So makikita natin, nakapatong siya, ang nasa ilalim yung main reinforcement. Huwag po kayong magkamali dyan. Ngayon, meron kayong napansin, nilagay ko dito, top extra, both sides. Nilagay ko is diameter 16 at 300 by 1.2 meters. Paano natin nakuha yung diameter 16 at 300? Hindi ko na lang napakita sa calculation. But normally, kasi simply supported yung analysis kanina. Naglalagay ako ng extra para maiwasan mag-produce ng crack doon sa connection ng slab at saka ng beam. Both sides dito. Nilalagyan natin ng extra yan. Ang ginagamit ko is WL square over 18. Kung gagamit ka ng 16, yan na makukuha mong spacing. Yung 1.2 meters L over 5.
kung ang L na ginamit natin is 6 meters over 5, 1.2 meters. Kung gusto ninyo yung video natin, pwede po paki-share na rin sa mga kakilala ninyo. Kung may mga katanungan, question lang at pilitin natin sagutin. Maraming salamat. Kita tayo next time. God bless.